Nagsisimula ang chapter na ito nang nagtipon ang buong grupo upang magbahaginan ng impormasyon. Ikinwento ni Sejan na may humigit kumulang 500 Polaka pa sa lawa. At sinubukan nilang hanapin ang mga ito sa ibabaw ng tubig, ngunit wala silang makita. Tiyak siya na nagtatago ang mga ito sa isang kuweba sa ilalim ng lawa. At sumang-ayon si Iona na posible nga ito. Aniya, 100 taon na ang nakalipas, hindi pa lawa ang lugar na ito. Kaya malamang na mayroong mga kuweba sa ilalim ng tubig. Gayunpaman, ang problema ay napakalawak ng lawa at ng nakapalibot na lugar nito. At hindi kayang sakupin ng kanyang magic search ang buong lugar. Bigla siyang nakaisip ng ideya na babagay sa kanyang personalidad. Iminungkahi niyang itaas ang temperatura ng lawa hanggang kumulo ito, upang mamatay ang mga Polaka. Natarante si Sejan sa narinig at sinabi kay Iona na hindi nila pwedeng gawin iyon. Dahil hindi lang ang mga Polaka ang mamamatay, kundi pati na rin ang asul na isda na sinusubukan nilang iligtas, pati na ang iba pang buhay sa lawa. Pati si Theo, na abala sa pagkain ng churros, ay tumigil upang husgahan si Iona at tanungin kung seryoso ba siya. Napahiya si Iona at sinabi niyang masyado naman si Theo. Nagsimula silang magtalo, si Iona ay nagtatanong kung ano ang mali sa sinabi niya. Habang pinaalalahanan siya ni Theo kung gaano siya kadalas maging padalos-dalos. Napabuntong hininga si Elka habang pinapanood ang pagtatalo ng dalawa. At biglang napansin ni Sejan ang pagbabago sa status window. Napasigaw siya sa kaba, ipinapalim na biglang damadami ang bilang ng Polaka sa lawa. Lahat ay nagulat sa narinig, at tinanong ng itim na kuneho kung nang itlog na ang mga Polaka. Sinabi ni Sejan na huminto ito pagkatapos ng maikling pagtaas. Ngunit kung hindi nila agad mahanap ang kuweba, baka huli na ang lahat. Ibinaba ni Sejan si Theo sa lupa habang iniisip kung ano ang susunod na gagawin, ngunit may sagot si Theo. Sinabi niya kay Sejan na may gusto siyang sabihin kanina pa, pero nakalimutan niya dahil sa tuwa nang makita si Sejan. Naging curious si Sejan, at itinuro ni Theo ang lawa. Sinasabing nararamdaman niya ang isang malakas na atraksyon patungo dito. Nagulat si Iona dahil inakala niyang si Sejan ang kinahuhumalingan ni Theo. Tulad ng karayom ng compass na laging tumuturo sa hilaga, ngunit hindi raw iyon ang kaso. Noong una, akala ni Theo na ang lap ni Sejan ang nakakaakit sa kanya. Ngunit ngayon ay nararamdaman niyang ang pinagmumula ng atraksyon ay nasa lawa. At napakalakas ng pakiramdam niya tungkol dito. Ipinahayag niya ng may kumpiyansa na maaaring alam niya ang lokasyon ng kuwebo kung saan nagtatago ang mga Polaka dahil ramdam niya ito sa kanyang buto. Pagkatapos nito, nagpa siya si Sejan at ang kanyang mga kaibigan na tuklasin ang lawa at hanapin ang kuweba. Nasa ulo ni Sejan si Iona habang buhat niya si Theo. Sinabi ni Iona na gagamit siya ng magic upang lumikha ng isang barrier. At gamit ang hanging na kulong dito, maaari silang huminga at gumalaw sa ilalim ng tubig sa higit sa 15 minuto. Dahil hindi nila alam kung gaano kalaki ang pasukan ng kuweba, hindi niya nais dalhin ang lahat. Ang search party ay binubuo ni na Sejan, Theo, ang itim na kuneho, Baby Bear Elka, at Iona. Nagpaalala si Hegel na mag-ingat sila, at sinabi niyang mananatili siya ng kanyang mga tauhan sa paligid ng lawa upang walang makaligtas na Polaka sakaling subukan nilang tumakas. Gayunpaman, may maliit na problema bago sila makapagsimula sa misyon. Natuklas ang takot si Theo sa tubig, at nagsimula na siyang magpawis. Tinanong niya si Sejan kung kailangan ba talaga niyang sumama, at sinabihan siya ni Sejan na siya ang kanilang compass at metal detector. Nagsimula nang magpumigla si Theo, sinasabing ayaw niyang pumunta. Nagtanong siya kung ano ang mangyayari kung malunod siya dahil ayaw niya talaga ng tubig at hindi rin siya marunong lumangoy. Sinabi ni Sejan na kalmahan lang niya ang sarili, ngunit hindi iyon nakatulong. Biglang lumipad si Iona papunta kay Theo, sinabing sasamahan siya nito at magtiwala sa kanya. Sinabi ni Theo na nagtitiwala siya kay Iona, ngunit takot na takot siya sa tubig. Sinabi ni Iona na wala siyang dapat ikatakot dahil hindi niya hahayaang mabasa. Kahit ang dulo ng kanyang balahibo, may ngiti sa kanyang mukha habang sinasabing naniniwala siya kay Theo. Napula ang pisngi ni Theo, at pumayag siyang gawin ang kanyang makakaya. Nang handa na ang lahat, ginamit ni Iona ang kanyang magic upang lumikha ng barrier. Itinaas niya ito gamit ang kanyang magic na ikinatuwa ni Baby Bear.
Maging si Sejun ay namangha at nabighani habang lumulutang sila sa ere. Habang papalapit sila sa lawa, nagsimula ng matakot si Theo. At kumapit siya kay Sejun, umiiyak na sinasabi na gusto niyang bumaba. Sinabihan ni Sejun si Theo na bumaba sa kanyang mukha dahil hindi siya makakita ng maayos sa ganitong sitwasyon. Maging ang itim na kuneho at si Baby Bear ay sumasaway sa orange na pusa, sinasabing kumalma ito. Habang patuloy silang nagsisigawan at nagtatalo, biglang ibinaon ni Iona ang barrier sa tubig, na ikinabahala ng mga itim na lobo. Pagkapasok sa tubig, lalo pang niyakap ni Theo ang mukha ni Sejun, ayaw niyang bumitaw. Habang naghahabol ng hininga si Sejun, pilit siyang hinihila ng itim na kuneho mula kay Theo ngunit bigo ito. Subalit, ang nakapagpaalis kay Theo sa mukha ni Sejun ay ang boses ni Iona, na sinabing nasa loob na sila ng lawa at wala namang nakakatakot na nangyari. Binitiwan ni Theo ang mukha ni Sejun, at sabay silang napanganga sa kahangahangang tanawin sa ilalim ng lawa. Nakikita nila ang kumikinang na asul na tubig, iba't ibang uri ng isda, at mga halaman sa ilalim ng dagat. Sinabi ni Sejun na talagang kahanga-hanga ang mga tanawin sa tore, habang si Theo naman ay nagsimulang maglaway sa tuwa nang makita ang kanyang paboritong pagkain sa natural na tirahan nito. Paalala ni Iona na hindi sila naroon para mamasyal at hiniling kay Sejun na gabayan siya patungo sa kanilang destinasyon. Binuhat ni Sejun si Theo, ang treasure detector, at tinanong kung saan siya nakakaramdam ng atraksyon. Inilabas ni Theo ang kanyang mga paa at nag-focus bago sinabing may nararamdaman siya sa unahan. Umuusad si Iona, at patuloy na sinasabihan siya ni Theo na lumayo pa. Dito nila natuklasan ang isang nakakagulat na bagay, isang nalubog na lungsod sa ilalim ng lawa. Pare-pareho silang nabigla sa nakita. Ayon kay Elka, parang sinaunang lungsod ito. Sinabi naman ni Theo na buong buhay siyang nanirahan malapit sa lawa ngunit wala siyang ideya na may ganito pala roon. Biglang tumawag ng pansin ang itim na kuneho matapos may makita ito. Nang lingunin nila, may pulaka na lumalangoy papasok sa isang batong tarangkahan, may dalang asul na isda sa bibig nito. Sinundan agad ito ni Iona, at hindi nagtagal, nakalabas na sila ng tubig. Natagpuan nila ang isang kuweba sa ilalim ng tubig, mas malaki kaysa sa inaasahan nila, at maraming hangin na sapat para sa lahat. Pagkalabas nila ng tubig, itinuro ni Theo ang kabilang bahagi ng kuweba at sinabing doon niya nararamdaman ang malakas na atraksyon. Pumunta roon sina Sejun at ang kanyang grupo, handang lumaban. Bigla silang nakarinig ng malalakas na ingay ng poloka. Sa gitna ng kuweba, nakita nila ang isang napakalaking reyna ng poloka na napapaligiran ng daan-daang itlog. Sa harap nito ay nakalatag ang maraming asul na isda na inilagay ng mga poloka. Sa pagkakita sa higanting reyna ng poloka, natuksong magbiro si Sejun ng tungkol sa sobrang taba, pero naisip niyang hindi ito magiging nakakatawa para sa mga poloka. Sinabi na lang niya na mas malaki ito kaysa sa inaasahan niya. Bumaba si Theo mula sa kanyang balikat upang mas pagmasdan ang eksena. Nang kuhanin ng reyna ang isda at isubo ito, bigla itong sumigaw ng malakas, na nagpagimbal sa lahat ng poloka. Mabilis na naisip ni Iona ang sitwasyon, ang reyna ng poloka ay nakulong sa kuweba dahil naging napakalaki nito upang makalabas. Ginagamit niya ang kanyang mga anak upang dalhan siya ng pagkain, ngunit matapos dumating si Sejun at mahuli ang karamihan ng mga poloka, kinapos siya sa pagkain, dahilan ng kanyang galit at iritasyon. Biglang sinabi ni Theo na nararamdaman niya ang malakas na atraksyon mula sa reyna ng poloka. Ngunit sa susunod na sandali, nadulas ang kanyang paa sa gilid ng bangin at nahulog siya. Nagpanik si Sejun, sinubukan siyang hulihin sa pamamagitan ng kanyang balabal, pero natanggal din ang batong tinatapakan niya kaya nahulog siya. Sa kabutihang palad, ginamit ni Iona ang kanyang mahika upang pabagalin ang galaw ng pagbagsak. Bumagsak si Theo ng ligtas, habang si Sejun naman ay nahulog ng sobrang bagal kaya hindi siya nasaktan. Natuwa siya na nakaligtas, pero sinabihan siya ni Theo na tumingin sa unahan dahil hindi maganda ang sitwasyon. Nakatingin sa kanila ang reyna ng poloka at lahat ng kanyang mga anak, galit na galit sa mga hindi inanyayahang bisita. Sumigaw ang reyna ng poloka at sinugod ng kanyang mga alagad sina Sejun. Tumalon ang mga kaibigan ni Sejun mula sa bangin upang sumugod at tumulong. Sina Elka, Baby Bear, at ang itim na kuneho ay agad sumabak sa laban,
sinasabing wala na silang dapat ikatakot dahil naroon na rin lang sila. Sinimulan nilang tugisin ang mga Polaka. Samantala, nagbigay ang sistema ng bagong misyon kay Sejan. Sinabi nitong ang mutated Frog Queen ang dahilan ng pagkaubos ng mga asul na isda, at kailangan niya itong talunin. Matindi ang determinasyon ni Sejan na tapusin agad ang misyon. Kasama sina Iona at Theo, sumugod siya papunta sa reyna ng Polaka habang binuksan ng kanyang mga kaibigan ang daan para makalapit siya. Ginamit ni Iona ang kanyang mahika upang alisin ang mga Polaka sa paligid ng reyna, at binigyan si Sejan ng pagkakataong sumugod. Binato niya ang kanyang palakol ng buong lakas, pero tumalbog ito sa makapal na balat ng Polaka at tumungog sa ulo nito. Nahuli ito ng reyna sa kanyang palad, ngunit ang palakol ay na-stuck doon. Sa kasamaang palad, nasa ilalim ng kamay ng reyna si Sejan, at napagtanto niyang napahamak siya nang iwinasiwas nito ang kamay pababa upang durugan siya. Ano na kaya ang susunod na mangyayari? Malalaman natin sa susunod na kabanata kung paano lalabanan ni Sejan ang reyna ng Polaka. Hanggang sa muli, huwag kalimutang bisitahin ang iba pa naming mga video at mag-subscribe sa aming channel.